Magandang hapon sa inyong lahat mga idol. So panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. So ngayong araw mga idol is magbibigay lang po ako ng kaunting feedback or kaunting knowledge dito sa ating scope na sponsored ng Discovery Optics. So this video is sponsored by Discovery Optics mga idol. So bago natin simulan yung kaunting tips or maybe natutunan ko dito or ano nga ba masasabi ko dito mga idol sa scope na to mga idol, is lagay muna natin yung intro natin nung nag-unboxing tayo nito mga idol. So yep. So yun na nga mga idol, sa loob ng box marami talaga siyang laman kahit pa paano. Meron siyang cover, so lens cover, back and front and back. Mga idol, meron din siyang mount. Yung mount lang na nakuha natin is 11 mm dovetail. Hindi kasi tayo nakapagpili kung 20 MOA, pero buti na lang meron tayong 20 MOA dito. Ay 20 mm mga idol, I'm sorry. 20 mm mga idol na mount. So ayan mga idol. So meron ito mga idol na 4:16 by 44 SFIR FFP mga idol na scope. Yeah. So ito mga idol na scope mga idol is yung magnification is 4:16 mga idol. So yung 44 niya mga idol is yung objective lens ito, mga idol. So ayan mga idol, meron din siya ditong ocular lens adjustment, meron siyang plus minus na sign. So, napakaganda din ito mga idol kasi hindi ito nagagalaw na. Pag once na finit mo or nilagay mo, hindi siya basta-bastang mapapaikot mo. So, meron din tayo ditong magnification. Last video ko ng unboxing nito, sabi ko matigas yung magnification at hopefully throughout na paggamit natin is lalambot din siya or magiging smooth. Magiging smooth nga siya pero ganun pa din talaga siya. So, ibig sabihin, ganun din talaga yung texture niya mga idol sa tagal ng gamit natin. So throughout the video after unboxing mga idol, ito na po yung ginamit kong scope mga idol. So nilagay ko na yung scope natin sa bahay na isa, yung isang Discovery, at ito na po talaga yung ginamit natin kasi napakaganda at napakalinaw. Meron din ito mga idol na 90 MOA. So MOA po ito, hindi po MRAD. So, meron tong 90 MOA elevation adjustment and windage adjustment. Meron din po siya ditong side focus parallax. Then, meron din siyang illuminated reticle. So, ayan mga idol. Kung napapansin nyo ito mga idol, ginawa ko yan para sa ating scope cam para hindi na tayo naghahanap ng, ng clarity. Malabo lang yung kuha natin dahil sa scope cam natin. So, okay lang yan. Regarding naman mga idol dito mga idol sa wala po siyang zero stop. So, wala po itong zero stop. Pull up ito, then turn. Tapos, resetable naman siya. So, pwede mo siyang ma-reset. Tatanggalin mo lang ito. At pwede mo siyang ibalik sa zero kung nakuha mo na yung zero ng inyong unit, mga idol. So, regarding dito, mga idol, sa click or di ba may tunog to, yan o, pakinggan nyo. Napakaganda pa rin ng tunog niya, mga idol. Same dito sa windage. Ayan. Asan na naman ako? Hello? Saan kaya ako? Nawala ka sa... Hindi kasi naka-zero yung ating windage mga idol. So, mahangin kasi. So, pumutok pa lang ako mga idol. Regarding naman dito sa ating parallax adjustment, ganun pa din siya ka-stiff. Hindi naman siya ganun katigas. Pero yung tamang sakto lang na hindi siya mawawala mga idol. Once na, halimbawa, ganyanin mo, parang ganyan, wala. Hindi mo siya magagalaw mga idol. Same sa magnification and same dito sa ocular lens. Yung texture ng parallax adjustment, ito at ito, is pare-parehas po siya. Napaka malambot siya, smooth na ito, parang may makapal na o-ring sa loob. Ayun. Ito naman na
illuminated reticle natin mga idol is meron siya ditong click isa. Pag click mo siya ng isa, iilaw siya. Pero isang color lang po siya. Red lang po yung nalabas. Wala po siyang ibang color. So, pero pag click mo naman siya ng isa pa, mag-off siya. So, alternate siya, color off, color off. So, parang ganun, light on, lights off. Parang ganun mga idol. So, yan. Tingnan nyo mga idol yung glass. Napaka-clear pa din. Regarding naman sa fog, or in case na madalas kasi tayo talagang pumuputok ng mga 4:30 pataas AM. So, mostly mga area na yan foggy and maulan. Kasi once na namamato tayo, gusto natin maulan yung panahon. So, ito naman, regarding dito mga idol sa pag-fog or moist mga idol, naka-experience lang ako dito ng moist dito sa likuran. Once na nakakabit po yung aking scope cam, tapos parang nahihingahan ko siya, yun lang siya nag-fog. Pero mamaya-maya lang, wala na yan. O pwede mo naman punasan o ano. Pero dito sa harapan mga idol, wala. Wala. Wala yan. Wala. So ewan ko kung bakit, dito lang sa likod. Pero pag open siya, like wala tayong scope cam, ginamit ko to one time, naghunt ako ng uwis. Hindi ko siya ginamit kasi madilim-dilim pa. So hindi ko makita yung mga target gawa sa scope cam. So ngayon, inalis ko. Wala siya mga idol ng fog. Wala siyang fog. Hindi siya nag-fog. Kahit hingahan ko siya, wala. Okay lang siya doon. Pero siguro doon sa ano siya ng cam holder natin, doon siya nagkakaroon ng fog. Pero saglit lang yan mga idol. Napakaganda nito mga idol. So regarding naman sa tracking, kung paano to mag-track ng scope mga idol, is napakaganda. Napakaganda. Hindi pa ako dito nag-off sa 0 mga idol. Maliban na lang kung yung unit ko na yung may diferensya. So, kung yung unit ko na yung may diferensya, saka lang tayo nag-off sa 0. Yung ang patama natin is wasak-wasak po. Pero, kahit saan, hindi po ako dito nawalan ng 0. So, eto mga idol, inaalis ko to sa unit natin once na umuwi ako. So, pagbalik natin dito, saka ko naman siya ikinakabit. Kaya nagkakaroon lang tayo dito ng off yan sa lock. Sa lock dito sa ating 20 mm na mounting. So, pag linak na natin dun sa rail, dun lang tayo nagkakaproblema. Kaya pag nag-off ako, inaalis ko lang ulit. Kung papansin nyo yan, purong gasgas na yan, mga screw na yan, inaalis ko lang siya ulit, tapos binabalik ko naman. Para makita ko kung off pa rin siya o hindi. Pero, wala, napakaganda at napakalinaw nito. Subukan natin makita sa camera dyan. Subukan ko, bibigyan ko kayo mga idol ng image clarity nito mga idol true dyan sa camera. So yun mga idol yung ating clarity ng image dito sa ating LHD 4:16 by 44 SFR. So yan. So hindi ko na siya magalaw yung screen natin. Nakalock kasi yung screen natin while recording mga idol. So hindi ko na siya ma-zoom out and zoom in mga idol. Subukan natin dito sa scope, zoom out yung ating image. Yan. Yan. So yung distance niyan mga idol is 175 yards. So ganyan po yung kanya kuha mga idol. So ayan yung clarity ng kanyang glass. Yan. So subukan kong hawakan dito. Tapos kaso nagagalaw talaga siya. So gusto ko sana pakita sa inyo yung torch track or yung kanyang windage track, pero nagagalaw siya dito. Yan o. Naiba-iba yung kanyang direksyon. So subukan natin yung windage kasi parang hindi naman nagagalaw. So just natin siya na 1 full revolution. Ayan, 40 MOA. Balik natin. Ayan. Ayan. Ganyan po siya mag-track.
Then yung down natin, paano kaya ito? So halimbawa dyan lang siya sa may area na yan mga idol. So hawakan ko lang, i-fitting ko lang ng 14 MA. Tingnan natin kung nasa siya. Ayan mga idol. So ibalik lang natin doon. Ayan. Nakikita nyo mga idol, napaka accurate ng kanyang turret strap mga idol. So napakaganda. So ito naman gagalawin natin is yung kanyang parallax. Ayan. So nalabo na siya. Nakalagay na to sa pinakamababang parallax settings. And pag linagay natin siya to sa may 200, yan, linaw mga idol. Ayan. So ganyan po ang glass niya mga idol sa ano. Pero sa tingin ko mga idol dito sa recording na to is mas malinaw pa rin po talaga yung mata, yung gamit. So mas detailed yung makikita mo pag mata na yung sinilip mo dito. Pero ito sana yung pinakamaganda kung ganyan yung mga kuha natin sa scope cam natin mga idol. Ayan, thank you po sa mga sumusuporta kahit malabo yung ating kuha. Turret strap and windage and magnification. Balik natin sa pinakamababang mag. Yun. Ganda pa rin. So, ayan. So, yun mga idol, ganyan pa rin siya kalinaw until now. So, thank you po sa Discovery Optics sa pag-sponsor sa atin ng unit ng scope na ito mga idol. So, very thankful na po tayo na tayo isa tayo sa napili nila na mabigyan ng libreng scope mga idol. So, napakaganda pa, very reliable, napaka-sturdy. Medyo may kabigatan lang to mga idol, pero maganda. So, siguro nasa 700 to 800 grams din ito mga idol na scope. Pag wala itong mount. Pag meron yung mount, mabigat din yung ating ginagamit na mount. Kaya, it adds to the weight mga idol. Medyo may kabigatan lang talaga siya. Ayan mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood mga idol. Sa may mga gusto dyan pumurchase po ng Discovery Optics or any Discovery product, meron po tayong 5% discount dyan sa baba. So, pakiclick na lang po ng link sa description box. So, thank you po ng marami sa inyong lahat sa pagsuporta po dito sa ating video mga idol. So, pakilike na lang po and share sa may mga gusto dyan at sa mga natuwa man lang kahit pa paano dito sa munti nating share na video. So, thank you. Hanggang dito na lang. Take care. God bless.